Gising-busy ah. Kailangan mag-edit. Gusto mo matikman yung ano, nilasing na manok? Nilasing? Oo. Ano pinainom mo dyan? Wawa sa akin kasi nagputa yung tanim. Ginawa lang ng ano, playground. Alright, yan, so magandang hapon po sa inyong lahat mga kautol. Yun at ang oras po natin ay alas 3 na nga po ng hapon. Yan at karugtong lamang po ito ng aking vlog. So, nakabalik na nga po kami ngayon dito sa Kampanalig at kasama ko si Kuya Vincent. Kanina nga po binisita ko na nga po yung aking mga pananim dito, no, sa lupa ni Kajon tsaka ni Ate Mila. So medyo nakakalungkot lang syempre. Hindi po tumubo yung okra, no, tsaka yung sitaw mga kautol. So sa tingin ko ay talagang expired na nga po siguro yun, no, kasi nga po ay nung nakaraang taon pa po yun. So pupunta naman kami ni Utol Kapanalig, no, bukas sa bayan, no, sa palengke po ng Kalaka mga kautol. At bibili na lang po ako ng mga panibagong binhi nung sitaw tsaka yung okra. At mamaya, no, ay kukunin ko rin po yung dalawang puno ng mga kautol nung pantanim, no, yung puno ng pili, no, tsaka yung mga kautol, yung kamyas, no, dadalhin ko na siya dito sa ibaba, no, para maitanim ko siya, no, sa mga susunod na araw doon sa aking lupa sa ibaba, no. So update ko po muna kayo dito, no, ipapasyal-pasyal ko po muna kayo dito sa palibot po ng Kampanalig. Si Utol naman ay nagpapahinga pa. Meron na namang mga gulay dyan mga kautol, no. Yung ni Kuya John dito, yung puso ng saging, yung kay Kuya Loni. Hindi po sila mahilig mag gulay ng mga puso ng saging dito mga kautol. So tamang tama tayo na lang yung magugulay, di ba? Kasi sayang eh. Dito tayo sa loob, no. I-update ko kayo doon sa aking itinanim na mga kautol, yung yung umag, no, yung galing sa Simara Romblon. So kanina nga po nakita ko ay tumubo na siya. At ito na po yung aking nalinisan dito, no? Yung ating yung aming dito mga kautol, kamuting baging. At kung nakikita po ninyo yung aming kalamansi, ang lalaki ng bunga. So ito, yan. So patuloy yung kanyang pamumunga mga kautol. Nakakatuwa naman. So yan na po siya mga kautol. Ito na po siya mga kautol. Tumubo na. So pabayaan na lang natin siya dyan, no? Tuloy-tuloy na yan. So kung sabi ni Junjun, sa daw po yan, sa mga December, nga by December pa ma-harvest. Nakakamiss talaga dito sa Kampanalig. Ayun nga po, ang plano nga po namin ng Utol, na igagawa po kami ng dito mga kautol, yung pinakatungko. Minsan po mga kautol, dito po kami magluluto ng aming pagkain, no? At syempre yung gagamitin po namin yung mga tuyong kahoy, no, na panggatong, no, para syempre makatipid, no. At hindi naman gaano malaspag yung lababo ni Utol doon sa kanyang bahay, 'di ba? Yan, puno na naman yung yung tangke. At umambon na naman mga kautol. Umakyat muna ako dito sa taas ng bahay ni Utol at biglang bumuhos pa yung ulan mga kautol. Tag-ulan na talaga ito mga kautol kasi buwan na po ng Hunyo. Ito na po talaga yung buwan na talagang pwede na pong magtanim, no, dahil lagi na pong naulan. Ayan, si Utol gising na. Mamaya ko na kukunin yung pantanim doon sa itaas. Kulimlim ang kalangitan. Wala na rin namang problema dito, no, sa bahay ni Utol, kahit
lumakas na yung ulan, no? Hindi na rin po kami mababasa dahil meron na nga pong salamin katulad ngayon dito, kompleto na po, no? Hindi kagaya nung nakaraan na walang mga bintana. So ngayon wala nang problema, no? Tsaka isa pa, pwede na rin kami magluto dito sa loob ng bahay, hindi na po namin kailangan umakyat dun sa kubo, no? Pero yun nga po yung napag-usapan nga po namin na gagawa nga po kami ng tungko doon, no? Para syempre pag magbisita doon na lang po kami magluluto, no? Tsaka para ma-feel rin po ng mga bisita na talagang probinsyang-probinsya, no? At doon po kami kakain doon sa kubo, mga kautol. Tumila na ang ulan. Baka may madaan ng konting andyan, pansit-pansitan. Pansit-pansitan? Sige. Nag-request ito ng pansit-pansitan. Mas masakit siguro yung paa. Tara. Uy, lumipat ka na naman dito, ha. Ayan, yung gagamba. No, kasi nilinis ko na rin dyan, mga kautol, yung sa loob. Tinanggal ko yung mga tuyong sanga ng kamatsili. Ang tawag dito, kamastilis. Saka marami na namang pumapatak na bunga ng nitong ahwili. Doon nabubulok sa itaas ng ng bubong, sa extension ng kubo. Ito yung si lagi nag-aalulong. Itong si Peklat, no? Sabi ni Tatay Jaime, lagi daw nag-alulong tong aso na to dito, no, dito sa area na to. Ayan ko, meron siguro nakikita na kung ano-ano siguro. Pero sa probinsya kasi, sa amin sa Iloilo, pag mga ganun, mga kautol, yung sabi ng matatanda pangit daw yung ganun, yung lagi nag-alulong yung aso. Ayan. Masukal na yung daanan dito. Kailangan na talagang malinisan siya. Parang mas maganda asarol na lang gamitin ko dito, mga kautol. Hiram ako kay Keloni ng asarol. Pero isa-isa lang. Unti-untiin ko lang, mga kautol. Kasi nga nasa plano ko na talaga na doon muna ako maglilinis doon sa lupa ako sa ibaba. Pero pwede na rin naman siguro kahit grass cutter lang. Padaanan na lang ng grass cutter para maganda. Pre. Mataas na yung damo dito sa aming daanan Walang laban ngayon? Tara. Kakahingal. Yun. Ito na tayo. Wala pa sila, kuya. Lasters pa lang dadalhin ko na ito mamaya. Ang daming bunga, yung puno ng avocado ni Keloni. Opo, tapos na ho. Nakaw. Umulan na naman. Nabutan na naman ako ng ulan dito kila Keloni. Wala pa si Keloni. Saka ito, mga kautol, ito yung bunga ng miracle fruit. Iwanan ko lang to dito, kasi pupunta kami kila Daddy sa susunod na araw. Dalhan ko daw siya ng bunga ng miracle fruit dahil parang merong iniindang sakit si Patrick. So iwanan ko na lang po ito dito. Wala namang kukuha nito dito. Alright, yung mga kautol,
hindi na ako nakapag-vlog kanina yung pababa na ako, no, dahil medyo mabigat nga po yung aking dala. So ito na po yung binigay ni Kuya ni Kuya Paul. Maraming salamat. Dito po sa puno ng pili tsaka yung kamyas. Yan. So dyan muna, dito muna to. At sa sunod na araw ko na lang itatanim dun sa aking lupa sa ibaba mga kautol. Alright. Tsaka yung ang susunod na target ko mga kautol ay ayusin ko muna tong bakod. Yan, itong binigay sa akin ni Sir Lagalag 44. No, lagyan ko muna ng mga pang doon, yung kakwate, no, para mailatag natin siya ng maayos. Para hindi na po makapasok itong mga pasaway na pusa at saka yung mga aso mga kautol. No, ginagawang si Arto ni dito ni Ulila at saka ni Pungkan. Alright, yan. So time check pa tayo mga kautol. Alas 5:20 na po ng hapon. Dito na kami sa loob ng bahay ni Utol. At umulan nga po. Nag-ready na po ako ng aming pagkain. Nagsaing na po ako dito. Tapos magluluto tayo ng adobong manok. Yan request ng ng dalawa. Yung si Utol nag-edit. Si Kuya Vincent, talagang sinusubaybayan yung kanyang paboritong teleserye. Ano pamagat niya, nak? Mami dear? Mami Dearest. Mami Dearest. Yan, si Utol nag-edit. So iluluto ko muna itong mga kautol, no? At bukas ko na lang po pala ng umaga, no, ipupunla yung mga mga kautol, yung binhi, no? So ito na po yung aking pagpupunlaan. Kaya maraming salamat kay Parang Kadebet. So ilang piraso to? 5. So marami naman yan, no? Tsaka yung natin, yung binhi, nasa yun 200, hindi, 300 plus pala yun mga kautol. Kasi tatlong yun tatlong sachet. Yan. So painitin ko muna itong ating kawali. Yan, bago ilagay itong minarinate kong manok. Yan. Mas maganda kasi ito mga kautol, para hindi na po tayo magamit ng mantika. Update ko lang po kayo kay Paring Kanoy mga kautol. So hindi po muna siya makakapunta dito dahil meron pa nga po siyang tinatapos na trabaho dun sa Talisay. So ngayon po ay araw po ng Martes. Sabi niya sa akin mga 2 araw pa. So baka mga araw pa ng Biyernes siya makakapunta dito. Yan, talagang pala hinihintay niya ako kanina dun sa Talisay. So hindi ko rin naman nasabi sa kanya na dadaan po kami ng palengke ng Santa Teresita. Dahil meron nga po sana siyang meron po sana siyang isda na ibibigay sa amin. Yan, so ito na. Lagay na natin dahil mainit na po yung ating kawali. Okay. Ayan. Ating marinated na manok. So meron mga sibuyas, bawang, may siling green, paminta, suka, toyo. Tapos nilagyan ko siya ng kaunting asukal. Ayan. Tapos syempre, pampalasa. Takpan muna natin siya mga kautol. Hayaan po muna natin siyang kumulo. So ito na po yung mga binhi na binili ko nung nakaraan sa Lipa mga kautol. Meron pala ako ditong okra. So bali sitaw na lang palang bibilhin ko bukas pag kami pumunta sa bayan. Pero itatanim ko muna to bukas ng umaga, bago kami pumunta ng palengke ng Kalaka mga kautol. Yan, ito yung okra. Ilang piraso to? 167 na piraso. Marami na rin yan. Tapos merong mustasa. Yan, tanim tayo ng mustasa. Masarap rin yung mustasa lalong lalo na sa mga paksiw na isda, di kaya ginataan. Tapos ito na po yung siling green. Yan, so ito po yung aking ipupunla dyan bukas. Yung sa punlaan na hiniram ko kay Paring Kadedit mga kautol. Kumukulo na po. Buksan na natin siya mga kautol. Hey! Balik kita. Ayun. Siyempre. Kaya ano na natin siya hanggang sa lumambot mga kautol. Ito po siya. Wow. Sarap niyan.
Pang-ulam lang po yan, ha. Joke lang. Medyo matagal kami nagbakasyon sa Lipa. O kaya tatagay kami ng isang bote lang ng utol. So hindi ko alam kung kakayanin namin yan. Hindi naman kami malakas uminom. Natal na? Hindi naman tayo malakas uminom. Mari ko hindi natin mauubos to. Akyat ka mamaya, kuya. Kumakat kay Vincent. Lang mo. Gusto ko lang po palang i-shoutout si Tita Semi. Yan, talagang nagkataon po na wala po kami ni Kuya Vincent dito nang pumunta siya mga kautol. Pero okay lang naman dahil nandito naman sila utol kapanalig. At saka si pareng Kadede. Pumunta rin po siya doon kila Nanay Luz. Yan, so check na natin mga kautol. Ang ating niluluto. Ayun. Masarap yan, no? Adobo. Adobong Tagalog. Ayan. Tsaka lagyan natin siya ng mga kautol. Meron pong binigay si Tita Seni. Itong red wine mga kautol. Maglalagay tayo, no? Magta-try tayo maglagay nito sa ating niluluto. Ito. Lagay tayo nito. Para mas lalo siyang sumarap. Tawag dito nilasing na manok. Yan, kumukulo na siya mga kautol. Wow, tikman natin siya mamaya. Yung mga alak daw yung isa sa mga nagpapasarap sa mga niluluto eh. Yung lalong-lalo na yung mga ganyang red wine. Diba? Mga rice wine, di ba? Basta may wine. Ayan. So, inaanang natin yung apoy. No? Inaanang natin siya. Matipid rin itong aming gasol. Medyo matagal na rin yun. Ayan, tapos takpan natin siya mga kautol. Ayan. Ayan. So, talagang nakakamiss dito talaga sa mga kautol. Dito sa Kalaka. Magagabi na naman. So ganito lang talaga yung buhay namin dito, no? Pag nandito kami sa Kalaka, pag sapit ng mga ganitong oras ay medyo tahimik na. Yung maririnig mo na lang mga kautol ay yung huni ng ibon, tsaka mamaya yung kuliglig. Yan. So akala ko kung walang bunga tong mga kautol, itong mangga ni utol dito, maraming mga pumatak ko. Tapos tong nakaraan si utol dyan, nanungkit siya ng bunga ng Indian mango. So, ayos rin naman. At merong na-harvest, no? Pero marami pa dun sa itaas eh. Medyo mataas lang, mahirap akyatin. Kagaya nung nakaraang taon, talagang marami yung pumapatak lang dyan. At saka pag mga ganong nagsisipatakan ng bunga ng mangga, doon na naman po nagsusulputan yung mga langaw. No, kasi talagang paborito rin ng langaw yan eh. Binuksan ni utol yung ilaw doon sa itaas. Okay. Ang daming bunga ng niyog ni Kuya Jun, tsaka ni Ate Mila, oh. Marami na naman panggata. Yan, sawa na naman sa mga kautol sa panggata. Shout out kay Kuya Jun tsaka kay Ate Mila. Yun, oh. Okay, sisilipin ko na yung aking niluluto. Busy ah. Mag-edit. Gusto mo matikman yung nilasing na manok? Nilasing? Oo. Ano pinainom mo dyan? Nilasing na manok to. Masarap yan ah. Ay, parang tuyo na. Ayun. Oo, natuyo. Pero dagdagan natin ng konting sabaw mamaya kasi masarap yung medyo may sabaw eh. Ano siya Pwede na ba yan? Templado na. Alam mo kung bakit tinawag na nilasing na manok? Bakit? May gin yan? Ha? May halo? Yung dala ni ni Tita Seni, nilagyan ko nito. Wine? Mukhang masarap to. Nilagyan ko ng wine. Ito. Tignan Oo mo nga. natin. Okay na. Dagdagan natin ng konting sabaw mamaya para... Bali naman. Lagay mo lahat. Hindi, wala na tayo inumin. Masarap. Okay na, no? Tingnan ko yung isang
ano, Sige. laman. Nagutom. Siyempre, kailangan tikman yung laman. Malambot na. Pwede na. Dagdagan ko ng konting sabaw, ano? Iyo. Pero pwede na. Nasarap na. Pero kung gusto mo palagyan para may sabaw konti. Sige. Titikim mo rin daw si Kuya. Yan, hawakan mo na yan. Ihipan mo muna at medyo mainit. Woo! Ikan pa. Ano pa? Sarap ba na? Ihipan mo kasi. Ihipan mo na. Yung lasa. Good. May alak yan. Ha? May alak. Baka ano pa? Lasing ka mamaya. Sarap? Mahal. Okay na to mga kautol. Tamang-tama yung sabaw na yan. Yan. Tama natin. Tapos kukuha tayo ng konti. Patitikman natin kay Utol. Yan. Masarap yan, no? Bango. Yan. Ang bango May sabaw-sabaw na. Diba? Yan, no? Ito na siya mga kautol. Wow. May kumuha sa anak niya? Kaya? May kumuha? Si Olive. Luto na. Pang-ulam. Wow! Pang-ulam ba to? O pang-pulutan? Pang-pulutan. Patikyam. Sarap. Mamaya pa kumakain pa ha. Opo, sabay na tayo mamaya. Sarap! Simula na ba? Celebrate natin. Oo. Celebrate natin kasi bago tuli si Kuya Vincent. May dahilan tayo para mag-celebrate. Congratulations! Nakahanap na naman tayo ng dahilan talaga. No? Ginaya kita kanina kumain. Celebration. Lagi na lang may celebration na. Hindi pala talaga pwede sa bago tuli yung mga mga seafood, no? Na mamaga. Bago to. Nangamatis. Pero natural lang naman yun. Ako naranasan ko rin naman yun. Nangamatis eh. Mas maganda nga daw yung nangamatis. Hindi naman totoo pag nasilip daw ng babae. Hindi totoo talaga automatic mga ngamatis. Yung akin din nangamatis may ugat pa nga eh. Paano? Ugat. May nagkadahon. Buti nga hindi na-harvest ni Kadiri. Ay, shoutout pala kay parang Kadiri. Hindi kami natuloy, mulan. Alagaan mo mabuti yung motor ni Utol ha. Wag mong yun yung tambutso. Ay, bawal to sa mga bata ha. Oo. Ano lang to, celebration lang. Yung gagayahin. Tama. Ano po? Shoutout sa mga kababayan natin dyan sa abroad, sa Saudi Arabia. Yes. Yan sa Middle East. Picture tayo to. Marami pa bang sadiki dyan? Ay, shoutout pala kay paring Kanoy. Pre, tapusin mo na yung ginagawa mo. Oo, nasa challenge ka. Pasyal pa dito. Tayo'y magtulong-tulong. Woo! Lasang buko. Sarap pa. Tapos yung red wine, ano lang yun pag halimbawa tapos kain. Oo, pang ano lang. Ay, si daddy pala, no? Oo, pwede. Shoutout po kay daddy, papasyal kami dyan. Sunod na araw. Tama. Kaya dadali namin yung pusa. Lahat ba? Pati sila Ulila, tsaka si dali na natin. Kamot siguro sa ulos daddy, ano? Ano bang ginawa niyo? Ba't dinala niyo lahat?
Masarap. Masarap pala yung ano, red wine yung lahok sa mga... Oo, may gumagawa naman talaga nun eh. Pero may mga specific na ano, luto. Sana to. Oo. Yung gusto ko yung nakakatagay kasi makakapumulutan ako eh. Sarap. Baka, ano, Baka magwala eh. baka matuto ng maaga. Pero simula nung natutunan ko magluto ng adobo na hindi na kailangan siya igisa, mas maganda pa. Mas sarap. O hindi mamantika siya. Hindi na kailangan lagyan ng mantika. Hindi ba ba ginisa yan? Hindi. Ano yung mantika ng ano? Ng mismo. manok? Yung ano pala, halimbawa, pakaraniman ng baboy, Oo. kahit anong klase ng karne, iyan mo lang siya, lagyan ng ricado, sibuyas, bawang, toyo, suka, paminta, asin, Pwede na. pwede na. Basta i-marinate mo siya ng mga 30 minutes, ganyan. Or Yung isang nakaraan, oras. nagbusa mantika. Sabi ko gagawa ko paraan. Eh may manok dyan yung dala ni Kuya JP. Pinakuluan ko ng konting tubig, tapos may mantika ang konti. Tapos yun niya yung pinanggisa ko yung sariling mantika ng manok. Nakaraos naman sa buhay. Parang ganito lang din yun, Oo. ginawa ko. Nakaraos naman. Sabi ko, wala akong kakainin na ano eh. Importante, merong mantika talaga. Kumuha lang ako ng ano papaya. Sa tanim ko dyan sa baba. Sa labas. Mabuti na lang ano, meron pa tayong papaya dito no? Sa lupa ni Kuya John. Kasi yung dito, yung malaking puno mga kautol. Oh, ba't nawala na nga pala yun? Nung bagyuhan, Bumagsak. bumigay siya. Ang laki pa naman yun. Kaso ang hirap kunin ng taas. Di katulad dito sa yung tanim ni Utol, medyo mababa pa. Alright, yung good morning po sa inyong lahat mga kautol. Yung natang oras po natin ay alas 6 na nga po ng umaga. Ayan. At dito kami ni Kuya Vincent natulog. No? Yan si Kuya. Diyan sa Sanabiyan. Tapos dito naman ako natulog. May suutol naman doon sa kwarto. Doon sa ibaba. At sumisilip na si Haring Araw mga kautol. Ayan. So maaga pa pa akong gumising. No? Dahil marami tayong gagawin. Anak, sarap ng tulog ko. Sige, tulog ka pa. At ako naman, kukuha ako ng anis. Maglalaga ako ng anis. Tara. Akyat muna ako doon. Good morning! Ngayon o. Puno ng anis. Uy, daming langaw ngayon ha. Ano ba yan? Parang ano. Ay, langaw nga. Mabuti na lang may spray na yung bahay ng Utol. Kung wala, delikado sa langaw. Patayin ko muna yung ilaw dito bago tayo kumuha ng anis. Hi, good morning. Si Tek Tek. Malinis dito dahil naglilinis ako dito kahapon. Maaga pa yung yayi. Kukuha muna ako ng anis.
ganda ng umaga. Ang bilis lumago ng damo mga kautol. No, kasi tag-ulan na naman. Tara, dandahan lang tayo. No, dandahan lang tayo at tulog pa sila. Tulog pa sa utol. Maglalaga muna ako ng anis. Ayan. Yan muna tayo ng anis mga kautol. Tapos na rin ako maghugas ng aming mga pinagkainan. At si Kuya, no? Si Kuya Vincent ay nagwalis na dun sa itaas. Ako naman dito, nasa ibaba. Naglampaso na rin naman po ako ng sahig. Malinis. Yan, at sarado yung mga pinto. Sarado yung pinto. At syempre dito yung screen door lang. Yung pinakaharang para maliwanag po dito sa loob. So, inom po muna ako nitong anis. No? At mamaya ay itatanim ko na po itong okra. Yan, sabi yung okra. Yun. Yan, itatanim ko mamaya. No, kasi sayang yung mga itinanim namin ni Kuya Vincent nung nakaraan na hindi po tumubo or hindi siya nabuhay. Siguro nga po yung expired na yun kasi last year pa yun mga kautol Inom muna tayo. Anis. Yan mga kautol, pakisupport po natin si Paring Kanoy. So hindi pa lang po siya makakapunta dito dahil natapos lang po yung kanyang trabaho doon. Mga araw po ng Biyernes dito na po yun. Tayo. So tapos na po ako sa pag-inom ng anis mga kautol. Kaya dito muna kami ni Kuya sa aming garden no, dito sa lupa ni Kuya Jun. At itatanim po muna namin yung okra. Yan siya mga kautol. Tara anak. Tsaka ayusin ko na rin ito mamaya mga kautol. Ito. Uy, wala talagang tumubo doon sa ating tinanim. Hindi pa talaga siya nag-ano. Wala pa talaga siguro. Kahit yung okra wala man lang. Meron? Dito wala din expired na. Hindi yan. Tara, dito muna tayo. Ito parang okra to. Parang tumubo yung okra. Marami yung alugbate. Yung alugbate nak marami. Dito yung sitaw hindi rin tumubo Walang tumubo. Wala din Tara. Pasuyo. Tatanim ka ba? Tanim ko muna to. Sayang sayang yung panahon. Kaya ating okra pantanim. Siguradong tutubo to kasi bagong bili. Marami naman to Dito tayo mag-umpisa. Parang natakot tumubo yung okra. Ginawa ng tambayan kasi ng mga pusa. Pusa at saka aso. Kahit dalawang lang.
Ano yun ba pa? Kaya tigdalawang puno lang. Tumubo ka na. Maaga pa yung yayo yun. Maaga pa naging yung yayo. Maganda kasi itong pwesto ng ano dito eh. Ng okra. Sitaw na lang mamaya ang bibilhin ko mga kautol. Kasi pupunta kami ng bayan eh. Nagala nga mas kaya sa bayan. Gabihan ko to dati dito eh. Parang tumutubo na nga naman yung mga gabilak oh. Ito. Ito. Ito pa oh. Shout out kay Ate Mila, kay Kuya John. Dito may mga tanim akong okra dati dito eh. Dito tinamunin ko, parang wala pa rin eh. Kaya nga eh. Pasaway kasi yung mga alaga natin. Pero hindi na yan sila makakapasok. Nagagawin ako. Hindi na sila makakapasok dito. Baka pusa, pwede pa makapasok. Sinalo talaga yun. Tumigas ng lupa dito sa kabalik-balik ng ano ng alaga eh. Lagyan na naman tayo ng ano dito pang poste para may latag na turon ng mga kautol. Itong pang ano dito pang bakod. Kawawa sa aso tsaka sa pusa yung tanim. Ginawa lang nilang ano, playground. Playground. Tapos na. Ay. Dito natin siya ngayon ilagay. Oops. Sabit ka pa eh. Ganyan siya. Parang inihian pa yata. Aso. Bakuran na natin siya ngayon. Para hindi makapasok ang mga pasaway. Na hindi mabubuhay yung tanim natin pag ano. Inaapakan palagi. Oo. Ayan. Pag laging naapakan. Ito ang solusyon. Sa mga pasaway. Tara po. Ano naman yun? Naunat pa yan. Naunat pa yan sa ibaba. Saka lalagyan natin ng pinaka-stopper.
Di ba, Nak? Yeah. Yan. Itong sinasabi ko. Yan! Baka ang pusa pa yung makano dyan pa. Ha? Baka ang pusa. Pusa, huwag mo yung aso. Nga. Diba? Yes. Yes. Apo. Yes. Abot siyang gang. Dito. Dito muna siya. Kaya? Kaya pa? Kailangan ko ng tali. Sato na tayo. Diba? Hati-hatiin lang. Tingnan ako doon ah. Ganyan lang yung diskarte na. Ito yung lalagay natin sa pinakailalim. Okay. Tigas ah. Nahirapan na sila ngayon kung pasok. Hala, pumasok na yung isa. Si ano, Greatest White. Ikaw British Toy ta. Tay, labas. Pumasok na agad eh. Sabi daw, bago nyo ako maunahan, papasok na ako. Ulong ka dyan. Yun nga. Kala nyo ha. Aray ko. Yun mga kautol. So nalagyan ko na siya ng bakod, no, para hindi makapasok yung aso at yung pusa, no, kasi sayang yung ating pagod eh. Oh, ayos ba nak? Ang ginawa ni Papa? Kanina papasok pa yung isa eh. Oh, hindi na sila makakapasok ngayon dyan. So ngayon dito na tayo sa itaas na daan. Huwag mong sabihin na baka sundan tayo. Dito na tayo sa itaas na daan. Wari ko hindi na rin man sila iikot dito. Saka pag umiikot pa sila dyan, meron pa akong isang lambat dun eh. Lagyan ko na yun hanggang dito. Di ba? Yan. Sayang kasi yung paglilinis eh. Katulad nito, nakaumbok yung lupa, pumatag na dahil ginagawang playground ng mga aso at pusa. Yan. Diba? Kukunin ko lang yung mga kautol, yung kalaykay, no, para maipon ko to. Nakuha ko ng kalaykay mga kautol, ipunin ko lang. Daming lupa eh.
Yan mga kautol, okay na. So bukas, no, pwede na po akong lumipat doon sa aking lupa, no. Pwede na po akong mag-umpisa doon sa paglinis, no, para yun, makapag-prepare tayo, no, habang pinapalaki natin yung ating mga punla. So mamayang hapon na po ako mga kautol maglalagay doon sa punlaan, no, dahil bibili pa nga po ako ng ibang mga binhi, no, mamaya pag kami nakababa ng bahay ni Utol Kapanalig. At syempre kasama namin si Kuya Vincent. Yan, so maganda na po siyang tingnan, no, dahil meron na siyang bakod. So sana naman ay huwag nang pumasok yung mga aso dito tsaka yung pusa. So yun po mga kautol, yung mahaba na nga po itong aking vlog. So update ko na lang po kayo mamaya, no, sa mga susunod na kaganapan, no, habang nandito kami nila Utol at syempre ni Kuya Vincent sa Kampanalig. Yan, so maraming salamat po, no, sa inyong pagsubaybay, no, hanggang dito po sa dulo ng aking video. Yan, so hanggang dito na lamang po, yung mag-iingat po kayo palagi. God bless po and bye bye.